Bukod sa nakakatakot daanan, may mga waterfalls kang makikita sa mismong karsada. Pero ito ang pinakamabilis na daan patungong Baguio City. Ito ang ating sisilipin ngayon kung ano na ba ang kalagayan ng karsadang ito matapos isara sa publiko. Good morning mga Kamindurahin TV. Andito nga tayo sa Cannon Road. Nag-start tayo ng driving mula doon sa Burnham Park at ipapakita ko sa inyo ang kabuuan ng Cannon hanggang Rosario, La Union. Ito ay para doon sa ating mga Kamindurahin TV at iba pang mga viewers na nagnanais na pumunta o bumisita sa Baguio City ay makita nyo kung okay na ba ang karsadang ito. Dahil ito ay matagal nang isinara sa publiko, ang nakakadaan lang dati dito ay mga lokal. Kaya antabayanan nyo lang yung aking video hanggang dulo para malaman nyo rin kung ano na ang itsura ng karsada. Bago nga natin ipagpatuloy yung ating ginagawang vlog para dun sa ating mga viewers at iba pang mga Kamindurahin TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot ng ating bell button para ma-update ko pa kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. Ang Cannon Road, na kilala bilang Rosario Baguio Road, ay isang dalawang lane na may habang 33.53 kilometers na daan sa lalawigan ng Benguet sa Pilipinas na nag-uugnay sa bulubunduking lungsod ng Baguio sa Benguet sa mababang bayan ng Rosario, La Union. Orihinal ang tawag na Benguet Road. Pinalitan ito ng pangalan bilang parangal sa tagapagtaguyod nito na si Colonel Lyman Walter Berry Cannon ng US Army Corps of Engineering. Nagsimula ang konstruksyon nito noong 1903 at binuksan para sa paglalakbay noong Enero 29, 1905. Ito ang pangalawang pinakamatandang kalsada sa patungo sa Baguio pagkatapos ng Quirino Highway. Ang pinaikling ruta papuntang Baguio para sa manlalakbay mula sa Maynila at mga lalawigan sa gitnang timog ng Luzon. Ginawa ang karsadang ito dahil gusto ng kolonyal ng pamahalaan ng Amerika na gawing summer retreat ang Baguio. Para patatagin ang posisyon ng Maynila, nagpasya silang gumawa ng matibay at maasahang daan patungo doon. Una nilang kinuha at tinapik si Charles W. Meade na isang civil engineer. Ngunit pagkatapos ay pinalitan siya ni Colonel M. Holmes 2 taon pagkatapos noong 1903. Ang proyekto ay ibinigay sa administrasyon ni Lyman Cannon. Ang pagtatayo ng kalsada ay nagsimula noong 1903 sa pamamagitan ng pagtaba sa kabundukan ng Benguet na pinagsamasamang pagsisikap ng iba't ibang Pilipino, Amerikano, Chinese Filipino at Japanese national. Itinuturing itong isa sa pinakamahirap at mamahaling proyekto ng civil engineering noong mga panahong yun dahil ito ay ginastusan ng halagang $2.7 million. Ayon nga sa record, mahigit 2,300 dayuhan at lokal na manggagawa ang nagtrabaho sa kalsada bukod sa mga Pilipinong inhinyero at construction worker at US Army Corps of Engineering na pinamumunuan ni Colonel Lyman Cannon. Ang mga dayuhan mula sa 36 na bansa ay kinuha para magtrabaho sa kalsada. At ayon din sa record, ang kalsada ay napatunayan na mas mahirap at mapanganib. Daan-daang manggagawa ang namatay sa malaria habang mas marami ang nasawi habang ginagawa ang kalsadang ito. Matapos makumpleto ang kalsada, ang ilan sa mga dayuhang manggagawa sa kalsada tulad ng mga British, Hong Kong, Japan ay nagpasya ng manatili sa Baguio upang manirahan ng permanente tulad na lang ng Cantonese Chinese Filipino o sa kaso ng ilang Japanese Filipino. Para dun sa ating mga viewers na gustong umakyat ng Baguio at kung open din naman ang Cannon Road, ay dito kayo dumaan para makita nyo yun talagang landmark dito nga sa may Cannon.
itong Lionhead, sapagkat dito lahat naghihintuan ang mga bisita o mga guest na umaakyat sa Baguio. Kapag hindi nyo ito nadaanan ay parang kulang ang gala nyo dito nga sa Baguio City. At doon ngang December 2021, nilagdaan ang Republic Act No. 11604 bilang batas na nag-uutos sa Department of Public Works and Highways na isagawa ang buong rehabilitation para sa pagpapaayos at pagpapaganda ng naturang karsada. Ang Cannon Road ay isa sa pinakamapanganib na kalsada sa Pilipinas, lalo na sa panahon ng tag-ulan, kung kailan karaniwan ang mga aksidente sa kalsada. Ang kalsada ay sarado sa panahon ng malalakas na pag-ulan o masamang kondisyon ng panahon, gaya ng bagyo, para maiwasan ang mga casualty mula sa pagguho ng lupa. Ang mga bahagi ng highway ay prone din sa paglubog ng lupa, partikular na sa kahabaan ng Barangay Camp 3 sa Tuba. Karaniwang tumatagal ang isang may karanasang commuter mula 45 minuto hanggang 1 oras na pagdadrive sa nasabing ang karsada mula nga dito sa Rosario, La Union hanggang Baguio City. Para sa akin mga Kamindurayon TV, kung ako ang inyong tatanungin, mas gusto kong dumaan sa Cannon Road, lalo na kung maganda ang panahon. Banayad ang ahon dito at higit sa lahat ay malapit. Pero ang suggestion ko kapag masama ang panahon, kahit malayo ay mag-Marcos Highway kayo. Dahil dito ay ligtas daanan ang naturang karsada, maulan man o maaraw. Yun nga lang, dobling halos ang tagal ng inyong pagbabiyahe dahil malayo ang Marcos Highway. Mga Kamindurayon TV, antabayanan nyo lang ang aking video hanggang dulo para makita nyo kung ano na ang kalagayan ng Cannon Road sa ngayon. I-enjoy nyo lang ang magagandang tanawin sa ating dinadaanan.
Mga Kamindurayon TV, ito yung aking sinasabi sa inyo kanina na kahit sa tabi ng karsada ay meron tayong makikitang waterfalls. Lumalaki ang waterfalls na ito lalo na kapag malakas ang ulan dito nga sa Cannon Road. Kung napansin ninyo yung waterfalls na ating nadaanan kanina, yung may kasalubong tayong sasakyan, ganito siya kalaki kapag malakas ang ulan at masama ang panahon. Kaya napakadelikado, ang mahirap dito ay kung meron itong kasamang bato sa pagbagsak. Delikado yung ating sasakyan dito. Overall naman ay napakaganda at napakaswabe ng pagdadrive natin dito sa Cannon Road. Kapag ganitong kaganda ang panahon ay talagang maire-recommenda ko sa inyo na dito kayo dumaan sa Cannon Road. Sa ngayon naman mga Kamindurayon TV, at nakikita natin may ilan pang porsyon na ginagawa dito nga sa karsada pero passable na sa mga motorista, lalo na kapag kagartong kaganda ang panahon. Pero pagka naulan at masama ang panahon, yun ang hindi ko alam kung magpapadaan sila dito ng mga bisita. Mga Kamindurayon TV, pagkatapos nga ng halos isang oras na ating paglalakbay dito nga sa Cannon Road, ay natapos na rin natin ang kalsadang ito. Patungo na tayo ng Rosario, La Union. Kung nagustuhan nyo ang aking vlog, paki-like, paki-share, and paki-subscribe na rin. Maraming salamat po.